Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot@gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Hi! First time ko pong mag-share ng story dito, kahit last year pa ako nag-start mag-subscribe sa channel na ito. Don't judge me po, kasi hindi po ako ganun kagaling magkwento, pero lahat ng isasaad ko dito sa istoryang ito ay totoo at walang halong biro. Kasi first time na nangyari ito sa buhay ko. Ako po pala si Dalia, second year college na po ako simula noong naghanap ako ng boarding house. Medyo malayo kasi ang bahay sa pinapasukan kong paaralan. Siguro mga 30 to 45 minutes bago mo marating yung school. So I decided na mag-rent ng boarding house malapit sa paaralan ko. At nakahanap naman agad ako. Pagkalipat ko sa boarding house, ay okay naman at medyo may kalakihan ang nakuha kong room. Mag-isa lang po kasi ako. Ayos naman ang boarding house. Color pink yung pintura niya. Medyo may kalumaan na dahil sa unang pagpasok mo ng bahay, medyo makalat at maalikabok at may amoy na din ang sofa. May isang kwarto at parang may kurtina na nakapartisyon sa bahay sa unang palapag, parang multi-boarders ang nagrirenta dahil madaming double deck. May mga nakadikit sa wall na mga pictures nung may-ari. Matanda na din yung namamahala sa boarding house. Ayon sa kwento niya, matagal nang pumanaw ang may-ari kaya ibinigay ito sa dalawa niyang kapatid. Ang first at second floor ay pagmamay-ari ng babaeng kapatid. Ang third floor naman ay pagmamay-ari nung lalaking kapatid na di na raw nakakalakad. Nagre-rent ako sa third floor dahil yun na lang yung may bakante. May 3 rooms naman na paupahan dito. Sa second floor naman ay may 2 kwarto at ang common CR na malapit sa hagdan. Unang napansin ko yung lumang sofa at ang aparador na wala ng laman, looks creepy. Yung stairs naman paakyat sa third floor ay nakakatakot dahil sobrang taas na akala mo ay aakyat ka na sa langit. Imagine hindi pa ganun kaslant ang hagdan at konting galaw mo pwede kang mahulog. Isang gabi, habang natutulog ako sa room ko, pang 3 weeks ko na ito sa boarding house. May narinig akong mga kaluskos at tunog ng naglalakad ng nakayapak sa may labas. Madaling araw na yun nang nagising ako. Dinig ko din kapag may gumagamit ng banyo sa CR sa third floor. Ako ang nagre-rent sa gitna ng 3 magkakasunod na rooms sa third floor. Sa left side ay yung lalaking kapatid na may-ari ng bahay. Sa right side ay room naman ng anak ng kapatid ng may-ari na siya namang may hawak ng first at second floor. So bali ako lang talaga ang boarder sa itaas. Madalas mag-away ang 2 magkapatid na pinamanahan ng namayapang may-ari ng bahay, kaya naman laging maingay kapag nauwi ako galing ng paaralan. Madalas akong makarinig ng agos ng tubig mula sa CR at maging ang pagpatay-sindi ng switch ng ilaw ay rinig ko lalo na kapag bandang 10:00 ng gabi na laging nangyayari ito. Nang sinilip ko kung sino ang nasa CR, wala akong nakita at sobrang dilim na sa labas ng pasilyo. Pagka-open ko ng ilaw sa labas, muli kong sinilip ang katabing kwarto ko, pero wala naman ito sa room niya. Nakalock ito at patay din ang ilaw sa loob ng kwarto niya. At imposible ring naman yung lalaking kapatid ng may-ari sa kabilang kwarto
dahil di na ito nakakalakad. Kinabukasan, bago ako pumasok sa paaralan ay agad kaming nagkwentuhan ng katabing kwarto ko na kapatid ng may-ari. Sobrang aga pa naman para pumasok that time. Dahil kahit papano ay naging katsika ko na din ang matandang lalaki na mabait naman sa akin. Tinatanong niya ako about sa BF ko at pinagchichismisan din namin yung kapatid niyang babae sa baba dahil medyo di sila non-close. Tas bigla niya ako tinanong kung okay lang daw ba ako sa kwarto ko at wala ba daw akong problema. So, sabi ko naman, okay lang, nakakatulog naman ako ng mahimbing, di ko na sinabi yung na-experience ko nung ilang gabi na yon. Nagpaalam na ako sa kanya para pumasok sa paaralan nang muli niya akong tinawag. Ay oo nga pala, yung katabi mong border sa right side room, bakante na pala yan. Kasi nagagalit ako doon sa mama nun, dahil tumitira siya sa room na yan nang walang bayad kaya pinalayas ko na. Kaya baka kung may kakilala kang gusto mag-board, i-offer mo na lang yan para may kasama ka dito sa third floor. Sagot ko sige po. Pag may nagtanong po sa akin, sabihan ko po kayo. At sinimulan ko nang maglakad papunta ng paaralan. Yun lang ang kagandahan ng location ng boarding house ko. Di mo na kailangang mag-trike dahil walking distance lang naman. Tamang-tama naman na yung classmate ko at friend niya ay naghahanap ng boarding house. Dahil same province kami nung friend ni classmate at naging close ko na din sila, ay nirefer ko sa dalawa ang bakanteng room. Itago na lang natin sila sa pangalang Riza at Bella. Pare-pareho kami ng department sa school. Dahil iisa ang kurso namin, junior lang sila sa akin dahil first year lang sila at classmate ko sa isang subject na naiwan ko last semester. Nagka-interest naman sila sa vacant room at agad ko silang sinamahan. Kinabukasan ay nagising na lang ako dahil sa ingay ng mga gamit ng mga naglilipat sa kabilang room. Nang sinilip ko, sina Riza at Bella na pala at nakuha na nila ang kwarto. Medyo nawala yung kaba ko dahil meron na uli akong ka-boardmate sa katabing room. Mga ilang months na ang nakakalipas pero paulit-ulit na nangyayari yung mga kababalaghan sa boarding house. Minsan para akong binabangungot dahil di ko na igagalaw ang buong katawan ko nung natutulog ako. Pero rinig na rinig ko yung nag-aaway sa labas ng kwarto ko. Sigaw ako ng sigaw pero wala ni isang boses ang lumabas sa labi ko. Maya-maya pa ay nagising akong takot na takot dahil sa pangyayaring iyon. At rinig ko pa rin na nag-aaway ang magkapatid ng parehong may-ari ng boarding house. Noong intram sa school namin, may activity kaming ginawa at dahil nga ka-department ko sina Riza at Bella, kami na ang nagsama-sama para bilhin yung mga dapat bilhin para sa decoration ng booth namin. Magtitinda kami para sa fund ng organization namin. Nang magkumpul-kumpul kami, kasama ang ibang classmates namin, at hinihintay yung pinamili namin at yung brochures ay pinapiprint pa namin that time. Nagkwento si Riza sa akin. Uy Delia, alam mo, di ako makatulog sa boarding house natin pati na si Bella, at saka pala, di naman sa tinatakot kita. Alam mo ba na si Bella ay nakakarinig ng yapak ng paa mula sa hagdan? Mga bandang 4 AM na yon at halos gabi-gabi na niya itong laging naririnig, dagdag pa ni Riza. Nang biglang sumabat sa usapan si Bella. Oh Delia, saka nung nakitulog din si Ana, na classmate nila, at makakita siya ng matandang babae sa boarding house, di na siya bumalik pa para makitulog ulit sa boarding house. Hindi lang yung yapak ang lagi kong naririnig pagka madaling araw, pati yung pangalan ko. Naririnig ko ang pangalan ko na tinatawag, kasabay ng mga yapak ng paa. Iyak na lang ako ng iyak nun. Ako naman ang nagkunyaring nabigla sa kwento ng dalawa. Totoo.
Ang creepy kasi ng kwarto nyo saka medyo madilim ang ilaw. Ako kasi wala namang nararamdaman or na-experience na ganyan sa bahay. Pero yung totoo, sobrang natakot ako sa mga narinig ko. Ayoko lang dumagdag sa takot nila at ayoko namang umalis doon dahil nga baka di na ako makahanap ng upahang malapit sa school na napaka-convenient. Mga ilang araw pa ang lumipas, habang nasa school ako, nakatanggap ako ng balita na patay na raw ang may-ari ng third floor na landlord ko. Nag-text ang caretaker ng bahay. Agad-agad naman akong umuwi at nag-empaki para bumalik muna pansamantala sa bayan namin. Pagpasok ko ng boarding house sa taas, andun pa ang bangkay ni Tatang. Sinilip ko dahil medyo nakabukas ang pinto at kaming dalawa lang ang nandoon, as in walang katao-tao. Mag-isa lang sa kwarto si Tatang sa third floor nung namatay ito. Nalaman lang ng caretaker na pumanaw na ito noong dumalaw ang isang kaanak na kapitbahay lang naman. After nung pagkamatay ni Tatang at ang mga kababalaghang na experience namin, ay di pa rin kami umalis ng boarding house dahil wala ng ibang malilipatan. Kahit mag-isa lang ako noon, ay nilalakasan ko na lang ang loob ko at lagi din ako nagpipray kay God. Yung araw ng pagkamatay ng may-ari ng third floor, ay agad namang umuwi ang anak nito na matagal na niyang nang hinahanap. Naikwento din kasi dati sa akin ni Tatang ang tungkol sa kanila ng anak niyang babae. Sobrang bait din ni ate na anak ni Tatang at nagtataka ako dahil tinanong niya rin ako kung may nararamdaman ba daw ako na kakaiba dito sa bahay. Sabi ko naman, wala naman. Pero minsan pinapatulog ko ang mga friend ko doon pag Friday night para sabay na din kaming pauwi sa aming mga bahay kapag Sabado lang. Nang matanong ko ang caretaker tungkol dito, ngumiti lang ito at sinabi na baka yung original na may-ari na sobrang istrikto sa bahay, hanggang ngayon ay di pa rin ito iniiwan ang paligid dahil hindi man lang pinaayos at inalagaan ang property ng dalawang kapatid na pinamanahan na namamahala sa boarding house. Mahal na mahal daw ng matanda ang kanyang bahay. Naisip ko na baka nga gusto lang protektahan ng pumanaw na may-ari ang kanyang bahay, kaya nagpaparamdam sa aming lahat na nakatira. Noong taong 2020, umalis na rin kami sa boarding house dahil dumating ang pandemic at wala nang face-to-face sa school.